Okay, so good morning class. Audible na ba? Audible po. Apo. Ayan. Okay. Ayan, so, ayan, upon checking dun sa ginawa nating assessment, so most of you class ay, ayan, so hindi natanda yung, yung methods natin in getting the roots of an equation. So ibig sabihin, kailangan natin siyang balikan. So mostly, yung iba sa inyo ay, yan, so hindi na rin tanda yung sa, hindi na graph yung function. So, sige. So, we'll try to discuss ano, uh, uh, the second topic or the, part 2 ng ating getting the roots of an equation. So, para, check ko later on. So, after ko ma-discuss, check ko kung magagets nyo yung topic. So, we'll have an assessment. Okay? Ayan. So, nasa na kayo yung ibang, sige. So, anyway, meron pa tayong, so may 11 pa na wala sige. Ayan, so dapat i-skip ko na 'tong topic na 'to, pero yun nga, para lang, maano sa inyo, ma-refresh sa isip niyo So we'll discuss it again Ayan, ayan. So, kita niyo na ba yung screen class? Visible na ba? Yes po, sir. Okay, ayan. So, for today, so we will tackle the second part of the, roots of an equation. So yung first part hindi ko na na-discuss sa inyo, 'di ba? But, yan, let's start with this one. So same pa rin yung kanyang learning objective, So ma-define or ma-define niyo yung different truth finding techniques. So sa number 2, nandito tayo sa sa learning objective number 3, to illustrate the different open methods, in finding the roots of an equation. And yan, and then for learning objective number 4, so ma-apply natin yung knowledge natin of the root finding techniques in solving engineering problems. Okay? Ayan, so ito yung recap. So nung ating assessment, so ito yung ginamit yung mga formula. We have for the graphical method. So kung naalala nyo, in-observe nyo kung saan ba tatama yung ating function. So kung saan ba siya nagfo-fall sa x-axis. Ano? So we have the formula for the bisection method. Yan, yung ating x lower at saka x upper over 2. So, bali 'di ba nagse-set kayo ng mga initial value. O kalimitan naman ako nagbibigay nito. And then, ang process nito ay papaliitin niyo ng isa-isa yung bracket until ma-reach niyo yung ating tinatawag na estimated root, which is yung ating XR. So for the false position method, so it is derived from this the graphical method. So ito yung formula niya. Yeah. So yan, this is derived from the formula of So dito nagse-set din tayo ng lower at saka ng upper guess, and then ang kaibahan niya sa bisection method, so hindi tayo nagke-create tayo ng straight line from the lower value natin up to the upper value. Ano? So yan. So ito yung ating so ito kailangan niyo pa rin tandaan tong formula 'to. Kasi kasama rin 'yan sa ating uh, midterm exam. Okay. So but for today, so we'll focus on this part.
sa open method. So I will introduce to you five new methods. Namely itong simple fixed point iteration. We have the Newton-Raphson method. So we have the second method, the modified second method, and yung ating multiple roots method or yung modified Newton-Raphson method. So iisa-isahin natin yan ngayong araw na to. Yan. So but before we start with the first type or the first method na ginagamit dito sa open method, so ano ba yung difference ng bracketing at saka open method? So 'di ba under the bracketing we have the bisection and the false position. So bakit pa tayo nag-introduce ng open methods? Kasi sa bracketing methods class, nagkakaroon tayo ng limitation sa ating solution. So nagkakaroon tayo ng for example, kailan hindi magagamit tong bracketing methods. So as you can see dito sa graph na 'to, 'di ba, itong nandito sa pinaka left side na graph, ito yung nagre-represent ng bracketing method. 'Di ba, may given time function, itong kulay yung graph ng f of x. So 'di ba sa bracketing method, nagke-create tayo ng bracket. For example, nakikita niyo itong dalawang blue na point. So nagse-select tayo ng value ng ating x lower. So ito yung at point of dito sa point na to, tapos dito sa x upper, and then uh, we use several iteration until 'di ba ito yung ating initial guess. Pero ang tunay na root is nandito sa part na 'to. So 'di ba pagka nagkaroon tayo ng initial guess, no, magkakaroon tayo ng ah, bagong XR. So yung gitna ng dalawang 'to, 'di ba ang gitna ng dalawang 'to is parang magiging ganito, sa part na 'to. So from that, itong XR na 'to, so i-determine natin. So saan ba siya malapit? Kung sa X lower ba or sa X upper. And then kapag na-determine nyo, kunwari, 'di ba, pag nag-positive ang sagot, ibig sabihin, papalitan nyo 'tong lower guess. Yung ating XL. Pero pag nag-negative ang sagot, so you will replace the new XR dito sa upper guess natin or yung ating XU. And then the process is repeated until ma-reach natin itong ating mismong root. So ang limitation niya, paano kung dalawang beses dumaan yung graph dito sa x-axis. So nalilimit lang natin yung bracket dito sa isang solution. So itong open method, so ginagamit siya, what if magkaroon tayo ng given na polynomial? So yun yung naging limitation ng bracket method. Ayun. So, and as you can see, dito sa bracketing method, ang kanyang solution is convergent. So ibig sabihin, as the computation progresses, yung ating sagot is papalapit sa true value. Ayan. For the open method, so these are based on formula. Sa So sa halip na dalawa yung ating starting value, so we require only a single starting value for the open method. So we do not necessarily bracket the root. So ang downside lang dito sa open method, diverge yung kanyang solution. So may tendency siya na as we progress on the computation, lalayo siya sa true value ng So kasi ang pinag-uusapan na natin is dito sa part na to. So yung buong graph na yung pinag-uusapan natin. So pag patuloy nag-iterate, so may tendency siya na lumampas dito sa root. So yun yung lang ng ating open methods. Kaya ah, kailangan alam nyo rin kung kailan kayo mag-stop ng iteration. So i-discuss naman natin mamaya kung paano. Okay? And ayan, ang kagandahan lang din ng open methods. So dito, napakabilis nating makuha yung ating solution. So unlike sa bracketing method, so pwede siyang umabot ng
up to mga 15 iteration, up to 20 iteration. Ano? So, mas simple or mas mabilis gamitin tong open methods. Ano? So, let's start first with the first method, under the open method. So, we have the uh, fixed point iteration. Okay? So, ano ba yung fixed point iteration? Kasi 'di ba sabi nga dito sa open methods, so we employ a formula, para ma-predict yung root ng ating equation. So we can develop a formula for fixed point iteration. Or ito yung ating tinatawag na one point iteration or yung ating sinasabing successive substitution. Yan. So, ang pinaka-target natin dito sa fixed point iteration, so 'di ba may given, for example, may given tayong function. So kailangan niyo lang maidala siya papunta dito sa form na x equals g of x. So for example, so we have this one. So x squared minus 2x plus 3. So ang gagawin nyo, i-isolate nyo yung isang x dun sa left hand side ng ating equation. Ano? So ihiwalay nyo yung ating x dito sa side na to. So para mag-create or i-derive nyo kung ano yung kanya magiging formula. So dadalhin nyo siya sa form na x equals g of x. So this one is in the form of x equals g of x. So this on the right side or on the right side of the equation, this represent the g of x. So paano naman pag ganito yung binigay sa function? What if sin x ay equal to 0? So 'di ba you cannot separate this x from this equation or this function. So ang gagawin nyo, so you will add x to the both sides. So ibig sabihin parang nag-add lang kayo ng 0 sa equation. So siya ay pwedeng gawin. So nag-add tayo ng x dito sa left side, nag-add tayo ng x dito sa right side. So this will be x equals sin x plus x. So pwede nyo gawin yan if ever hindi nyo ma-isolate yung ating x. So this will be yan, sin x plus x. So this one is the g of x of the of the fixed point iteration form. Okay? So by using the formula x equals g of x, so we could predict the new value of x as the function of an old value of x. So so ilelet natin class yung ating x sub I. So yung makikita nyo dito sa left side, ilelet natin to as the initial value or yung initial guess natin. Tapos yung ating x sub I plus 1, this will be the new estimate ng ating x. So, from the function, 'di ba may hiniwalay tayong function dito. So lahat ng value ng x doon is magiging x sub I. Ano? So, 'di ba magkakaroon tayo ng initial guess sa problem. So binibigay naman 'yun. So gagawin nyo, isa-substitute nyo lang yung value dun sa g of x. And then, kung ano yung makukuha yung value from this one, so siya na yung ating magiging new estimate, which is ang nagre-represent sa new estimate is yung ating x sub I plus 1. So sa second iteration yan, so kung ano magiging value ng x sub I plus 1, so yun na yung gagamitin nyo for the second iteration. So siya naman ang isa-substitute nyo dito sa g of x sub I. So ganun lang ang process niyan. So parang continuous substitution. So para ma-estimate natin or malaman natin yung approximate error, so para lang siya yung formula ng ating sa bisection. So we have the new value. So para mas madali siyang maalala, the new value minus the old value all over sa new value. So 'di ba ganun din sa bisection, we have the xr new minus xr old all over sa xr new. So times 100%. So we will obtain the approximate error for this one sa fixed point iteration. Okay? Ayan. So yan yung ating process. So let's try to solve example number 1. So by using simple fixed point iteration. So use the simple fixed point iteration so to locate the root of
this one. So, e to the negative x minus x. Ano? So, sabi dito, meron tayong approximate error na 0.5%. So, ito yung ating stopping criterion. So, when we reach this point, or this approximate error, kailangan less than siya dito para tayo ay hindi na mag-iterate. Ano? So, ano yung solution diyan? 'Di ba we have this function e to the negative x minus x. So, iseset natin tong f of x to 0. And then, yun, ang sabi ko, i-isolate nga natin yung isang x dito sa left-hand side. So, magiging ganito na yung pinaka-function niya. Ano? So, x is in the form of x equals g of x. So, yung g of x natin, yun yung magiging running function natin. Ano? Then, papalitan lang natin yung pinaka na-derive nating equation into dito. So, yung nasa left side, this will be x sub I plus 1. And yung nandito sa lahat ng nasa right side will be x sub I. So, pag wala akong binigay dito sa problem, so you will start with the initial value of 0. Ano? So, ito yung magiging, starting with the initial guess of x sub 0 ay 0. So, makikita nyo dito sa part na to. Sa initial iteration, so, siya ay ano ba, ang initial value niya is 0. So, gagawin nyo, isa-substitute nyo lang yung 0 dito sa mismong equation na to. So, sa e to the negative x sub I. So, sige, papakita ko sa inyo. So e to the negative x sub I, so alpha e raised to negative ng 0. So, siya yung, yan, di ba magiging sagot ay, saan ba yun? Ay 1. Ngayon, yung 1, so siya na yung ating magiging bagong estimate ng root. So, siya yung ilalagay nyo na dito sa ating x sub I. And then, yung 1 lang isa-substitute nyo dito sa ating, sa ating equation. Di ba ang running equation natin is yung e to the negative x sub I. Ito lang yung ating running equation. So, pag nilagay nyo yung sa calcu, so e to the negative 1, so we have 0.3678. So for is of your sa calculation, so you can only kahit hanggang 4 decimal place na lang isulat nyo dito. For example, for this one, 'di ba, ang ipe-prep yung table ay itong 4 columns na table. So we have for the number of iteration, for the x sub I, for the x sub I plus 1, and for the approximate error percentage. So pwede niyong gawin, for example, 'di ba ito ay 0.367879. So kahit i-round off niyo na lang siya into hindi, ang isulat niyo na lang pala is hanggang dito sa 4 decimal place. So kahit ang nakalagay lang sa table is 0.3679. But make sure na hindi kayo sa-substitute dito sa ating calculator. So 'di ba, paano niyo ma-ensure na hindi kayo dito? So ganito yung gawin niyo. Since 'di ba ito yung running equation natin, e to the negative x. So gawin niyo na lang dito, so e to the negative nung ating answer. Kasi dito naman sa part na 'to, ito lang kailangan niyong kunin, yung x sub I plus 1, and then maa-update na yung value nung x sub I. So ito yung muna yung solve niyo. So puwede niyong gawin, so e to the negative answer. So, 'di ba nandito na tayo sa x sub 1. So, we have 0.367879. So, equals lang ng equal. So, we have 0.6922. So, pwede kang isulat nyo dito is 0.6922 na. And then, equals lang ulit. So, we have 0.500 or 73. Tapos, equals lang ulit. We have 0.606244. Para hindi nyo na kailangan i-input to or i-store din sa ating calcu. So, dire-diretso lang yung So, next one is 0.545396. So, until ma-reach nyo yung point na nasasatisfy niya yung ating uh, approximate error. So, dito, hindi pa tapos yung solution dito. Kasi hanggang 11.2% pa lang yung ating uh,
yung ating nakuhang sagot. Ano, so hindi pa tayo titigil do'n. Okay? Ayun. So, hanggang ma-reach natin yung value lower than 0.5%. Ano, so pero ito lang yung process. So, gagawin diyan, so equals na lang hanggang ma-reach niya yung value kung saan magle-less than 0.5% na siya. Ayun, so ulitin ko lang ulit. So, pwedeng hindi niyo na ilagay lahat ng decimal point dito sa ating table na gagawin niyo. Ano? So, para less na yung ating less na yung time na magagamit niyo. Ano, para hindi kayo mabitin. Kasi ah, I think yung ating midterm exam will be ano lang within 2 hours lang. Ano? So, ayan. So para maano niyo yung time natin, kumbaga ma-maximize niyo. Ayan. So you can write up to 4 decimal place. Ano? Okay? Ayan. So, guess niyo ba yung simple point fixed point iteration class? Or may question kayo? Yan na ba ta? Yan. Guess niyo ba? Hello. Yes po, sir. Yes po. Gets. Okay. Ayan. Okay, so sinishare ko na class kaya natin discuss to. Yan para ano, ma-recall nyo rin. So halos is 1 year na nga din pala yung ay almost 2 sem na rin yung nakalipas ano. Pero ito ba na-discuss niyo rin ba to kay ano? Anong lahat ba to ay na-discuss niyo kay Sir Canicon or hindi lahat? Kung sa pagkakatanda niyo. Itong 5 ba na to ay na-discuss niyo dati? Hello. Familiar lang po sa akin sa yung Newton tsaka second lang po. Ay, okay. So Newton at second lang. Okay, so yun nga, baka hindi niyo na-tackle yung other ano, yan. So maganda pala is ano natin. Kasi sure ako dito, itong bisection and false position, sure ako na hindi nawawala yan. Ano? Sige. So let's proceed dito sa second type. So okay na tayo sa fixed point iteration, no? So nakadepende sa inyong class kung ano yung magiging formula ng inyong ito yung magiging continuous formula nyo. So nakadepende sa pag ano nyo, simplify ng equation. Ano? So for number 2, we have the Newton-Raphson method. Okay, so ayan, kaya ito yung diniscuss sa inyo dati. So this one is the most widely used of all root locating formulas. Ano? So magkakaroon din tayo dito sa Newton-Raphson ng initial guess, ano, na x sub I, and then a tangent, ayan, i-explain ko sa inyo kung paano nakuha or paano na-derive yung formula ng ating Newton-Raphson method. Ano? So, ito. So, ito yung, as you can see, yan, medyo malabo lang ng konti. So, this is the graphical depiction of the Newton-Raphson method. Ano? Itong form na to. So, di ba, kunwari, ang nire-represent na kulay blue na to is yung ating given na function. Ano? So, 'di ba nagse-set tayo ng value ng ating x sub I or yung initial value. Ano? So, 'di ba ang gagawin niyo sa initial value, pag isinubstitute niyo siya sa given na value, magkakaroon kayo ng value ng y. Ano? So, pag nagkaroon kayo ng value ng f of nung x sub I natin or yung given na function, so magkakaroon kayo ng ah, point dito. So, pwede niyo siya i-graph. Ano? Para siya magiging ordered pair yung x sub I, f of x sub I. So, ang ginagawa dito sa Newton-Raphson method, so nagke-create siya ng tangent line from the given function. Ano, kung naalala niyo class, 'di ba, ang sa differential calculus nyo, so yung first derivative, 'di ba, may given tayong function. So yung first derivative nung nung ating given na function is equal dun sa slope ng ating tangent line. Ano? So, 'di ba, pag kinuha niyo yung first derivative nung ating function, so may makukuha kayo na equation ng ating
line dun or yung ating pinaka-slope ng line ang makukuha nyo dun. Ano? So, yung slope nitong line na 'to na na-create nyo, so, is equal to the first derivative of the function. So, ibig sabihin, 'di ba, 'pag sinabing tangent siya dito sa graph, so perpendicular siya dito sa point of intersection and ano siya, it only ano, isa lang yung pinaka-ano niya, dito lang siya nag-touch sa graph, ano. So, huwag niyo pansinin 'to kasi medyo makapal lang yung line, ano, pero dito lang siya nag-touch sa point na 'to. Ano, so yung ano, kapag in-extend niyo yung line from this point up to this point, ito na yung ating magiging value ng ating x sub I plus 1. Ano, so 'di ba yung ating x sub I plus 1, this will be your new estimate ng root. Ano, so dito sa open method, we have x sub I plus 1 as the ano, estimate ng root. Sa bracketing method natin, we have x sub r. Ano, so kung maalala nyo class, 'di ba yung first derivative ay equal dun sa slope. So ano ba yung slope? Ang slope ng line ay equal dun sa rise over sa run. Ano kung naalala niyo sa trigo nyo? So rise all over run. So 'di ba pag sinabing rise, siya ay so hindi yung ano ha, yung ang pag sinabing rise ay siya ay yung gaano ba yung tinaas niya. So ibig sabihin, yun yung ating change in y or delta y. Ano? So 'di ba ang delta y is equal to delta of f of x. Ano? So yung f of x is yung distance from the x-axis or ito yung ating y value. Ano? Tapos rise over run. So yung run is yung ating gaano ba yung inipod niya horizontally. Ano? Yung kumbaga tinravel niya horizontally. So yun yung ating change in x. So from this from this graph, we can get the change in y and change in x. So as you can see, so yung ating change in x is simply yung value from this point up to this point. So ano ba yung 'di ba we have the value of 'di ba may initial value tayo. So pag i-substitute natin siya sa given function, we have the value of f of x sub I. So yun yung magiging y value natin. So yung y value up to this point is simply yung ating nakuhang sagot nung f of x sub I. So simply ito yung magiging sagot niya sa numerator, yung ating f of x sub I. So for the denominator, so yung ating para makuha tong distance na ito, yung makikita niyo yung distance nitong dalawang point na to. So we need to subtract. So from this point, itong 0 na to up to this point, 'di ba ito yung ating x sub I. Ano? So para makuha tong distance na to, we need to subtract this from the value of x sub I plus 1. So from this point up to this point, so ibabawas natin siya sa distance ng ating x sub I. Ano? Para makuha natin tong distance ng dalawa. So ito yung ating magiging change of x. So as you can see, para naka-form tayo ng triangle, ano. So we have this one and this one. So yung parang pinaka hypotenuse niya, so siya yung nagre-represent sa pinaka distance nung ating nung estimated root natin pamula dun sa ating sa ating mismong point of tangency. Ano? Ayan. So kaya na-derive yung formula na f of x sub I all over x sub I minus x sub I plus 1. So this is this formula. And ano yung next step natin? Ang next na ano natin is nire-arrange lang natin yung formula. So from this one, so 'di ba ang target natin is mahanap tong value ng ating x sub I plus 1. So i-isolate lang natin siya and i-rearrange kumbaga i-arrange natin yung formula. So 'di ba this is f prime of x. So ang target natin dalhin tong x sub I plus 1 dito sa kaliwa. Ayan, so hindi na pinakita pero ito lang yung magiging kakalabasan niya na formula. Ano? So this one is the formula for x sub I plus 1 or the estimate ng root ng ano. So lahat ng makikita nyo class na nakabox ng ganito,
So you'll need to memorize this yan, this formula. Kapag may nakalagay na box. Kasi pag later on, pag pinost ko sa so yun yung mahalagang kailangan yung sauluhin. To be able to answer the different methods or of finding the roots of the equation. So for the Newton-Raphson method, so this one is the formula. So let's try to solve the same problem but using different method. By using Newton-Raphson method, so estimate the root of e to the negative x minus x. So malalaman natin, so bakit pa yung Newton-Raphson method? So bakit ba siya yung pinaka-efficient method gamitin or pinaka accurate? Ano? So in order to solve this, we need to find first the derivative of the function. So bakit? Kasi 'di ba makikita nyo, kailangan 'di ba may initial value tayo. So meron na tayong initial value na x sub I. So gagawin nyo, kailangan nyo lang i-substitute yung x sub I dito sa given na function. So ito na yung so meron na rin tayong f of x sub I. So ito yung f of x sub I. So ito yung ating original na function. So we need to find the f prime of x sub I, para mahanap natin yung x sub I plus 1. So from the given, so yan, kailangan lang natin mai-recall yung mga nyo nung diffcal. So ang derivative ng e to the negative x is, 'di ba ito, negative of e raised to negative x. So ang derivative ng negative x ay negative 1. So kinuha ko lang yung derivative nung given na function. So ito yung naging sagot niya. So negative e to the negative x minus 1. Ngayon, since wala naman tayong given na whole value for the this one. So you'll need to substitute the f of x. So 'di ba, we have x sub I dito. So and then dito sa kabila ay substitute nyo lang yung ating given na function, which is ito yung ating f of x sub I. Tapos sa denominator, substitute nyo yung ating f prime of x. So we have negative x minus 1. So ito yung ating pinaka running equation or ito yung ating pinaka running function. So tapos ito yung ating formula. So yan, para naging na tayo, naging fixed point iteration. So ano yung next step? 'Di ba meron tayong initial guess na 0. So parang lang, ito na yung magiging bagong formula natin. So mas complicated siya kumpara dun sa fixed point. So isa-substitute lang natin yung 0 sa lahat ng value ng x na nandito sa kanan. So yan, so try natin. So 0, so minus nung ating alpha e na naka-raise sa 0. So minus nung ating x, so 0 din. Tapos sa denominator, we have negative of e to the negative x minus 1. E to the negative pala ng 0. Kailangan nga palang palitan to. So we have the value of 1/2 or 0.5. So this will be your new new estimate ng root. We have 0.5. So after first iteration, we have 0.5 as the new root. So pag nilagay niyo yan dito, ito yung ating magiging new root. So 0.5. Sa second iteration, so yung 0.5 naman, yung ipapalit nyo dito sa lahat ng value ng so 0.5 minus nung e to the 0.5 minus 0.5, tapos makukuha nyo tong, saan ba yun? Ayan, 0.5633. So as you can see class, yan, so continuous lang din yung ulit yung process hanggang ma-reach niya yung ating So wala namang binigay na criterion. Pero if by observation class, 'di ba, same problem lang ginawa natin. Pero as you can see, 'di ba? Hindi, since available pwede naman yung calculator sa exam, so pwede niyong malaman ano ba yung true value ng root natin. So we'll
try to use the analytical method. So dito is hindi siya numerical method, no. Kasi kukunin natin yung direct na answer. So paano? So simply input lang natin siya sa calcu. So e to the negative x, so minus x alpha x ay equal to, ay mali, alpha e to the negative x, so equal to 0. Ano kasi iseset natin yung f of x na para maging 0, para makuha yung root. So shift solve lang for x. So we have 0.56714 So as you can see, this is the ito yung pinaka-root ng ating function na 'to. 0.56714. And when you yan, after 4 iteration, ang nakuha natin sa bisection ay sa Newton-Raphson method is almost the same or halos ito na mismo yung sagot. 0.567143290. So dito sa Newton-Raphson, we have a fewer approximation. Kaya kung makikita nyo, 'di ba ito na yung mismong sagot. Tapos i-recall lang natin yung kanina, nung simple fixed iteration, halos malayo pa lang tayo. So nasa 6 iteration pa lang tayo, saka pa lang siya 0.545396. Which is 11.2% yung ating approximate error. So unlike dito sa Newton-Raphson method, after second iteration, you will already have 0.56, which is very close to the true value. So ito yung pinaka most efficient gamitin na root finding technique. Itong ating Newton-Raphson method. Okay? Ayan. So, ayun na. So, continuous. So, tandaan nyo lang yung formula na ito. So, x sub I minus nung ating f of x sub I all over dun sa kanyang first derivative. Ayan. So, ang ano lang dito, class, so, kailangan yung maalala or kailangan nyo talagang i-recall yung mga formula for sa diffcal nyo. Kasi, for example, if ever magkaroon tayo sa problem na mga trigonometric function or yung logarithmic function, so kailangan ma-recall nyo ano ba yung kanyang derivative. Yan, pwede magkaroon tayo ng mga ln. So, you'll need to recall yung mga formula or ano ba yung mga derivative nila. Kasi pag yun ang napabigay sa problem, mapapaano siya, pag hindi nyo alam yung derivative, so hindi nyo na masasagutan. So sayang. Kasi yung process ay simple lang naman. Okay? And another thing, class, dito sa pagsasagot nyo, for example, pag mali na kayo dito sa first iteration, so if ever mali na agad kayo dito, so automatic, since yan, kahit doon sa fixed point na iteration, pag nagkamali na agad kayo sa unang iteration, automatic, mali na agad yung mga susunod na iteration. Kaya magtataka ako kung, for example, ang nakuha yung sagot dito sa last iteration or sa, 'di ba, for example, ang sinabi ko, use 3 iteration para ma-solve gamit yung Newton-Raphson. So, pag tama ang sagot nyo sa pinaka-last iteration, pero nakita ko mali naman yung sagot nyo sa mga first iteration, so ibig sabihin, yan, may kakaibang nangyari doon. Ayan, kaya mag-iingat. So, pag nakakita ko ng ganun, so automatic, ayan, may ginawang so, be careful dun pa lang sa first iteration na para maiwasan nyo yung ating error. Okay? Ayan. So, sige, let's proceed sa next method. So, the third method, which is the second method. So, bakit naman tayo nagkaroon class ng second method? Kasi dito sa nakita yung second method ng potential problem dito sa Newton-Raphson method. So, ano yung naging problem niya? Ano yung mga magiging potential problem? Yun nga, since kung ayaw nyo sa mag-differentiate, so 'di ba minsan may mga complicated tayo na function na mahirap or mahaba yung kanyang derivative.
So medyo inconvenient siya i-solve. Yung mga ayaw sa differential calculus or sa ayaw mag-differentiate nung function, so you can use this one, the second method. So sa second method, ang pinaka ginagawa niya, so sa halip na mag-derivative tayo, ina-approximate niya yung derivative. So ang tawag dun sa pag-a-approximate ng derivative is backward finite divided difference. So ito yung niya, pinaka ginagawa. So ano yung kaibahan niya? So na-derive lang din siya from the Newton-Raphson method. Yun nga lang. So makikita nyo, papalitan lang natin yung value ng ating, 'di ba ito yung formula ng ating Newton-Raphson method. So dito nga sa second method, so i-approximate natin tong f prime of x. So hindi tayo gagamit ng derivative dito. So makikita nyo, dito sa ating Newton-Raphson method, so sa halip na nag-create tayo ng tangent line, ayan, ang kaibahan niya lang dito, magse-select tayo ng dalawang initial value. So dito sa second method, ito lang yung nagse-select ng dalawang initial value sa lahat ng method dito sa open method. So we will select an initial value which is x sub I and another initial value which is x sub I minus 1. So paano natin nakukuha yung root, paano natin na-estimate yung root gamit yung second method? So from this point, 'di ba, may sinet kayong dalawang value. So gagawin nyo, isa-substitute nyo siya dun sa given nating function. So magkakaroon tayo parehas ng value ng ating f of x sub I. So ito yung ating y value and we will have the value of x sub I minus 1. So hahanapin nyo, pagkukunikin nyo lang yung dalawang point na yun, and then kung saan siya tatama dito sa x-axis, so ito na yung ating estimate ng root na tinatawag. Ito yung ating magiging x sub I plus 1. So continuous lang yung process hanggang ma-reach niya yung itong ating estimate ng root. So 'di ba ito lang yung sa initial. Kaya nga initial value malayo pa. So iipod yan ng iipod after natin mag-iterate dito sa ating sagot or sa mismong root. So tandaan niyo lang class, dito nga sa open method, may tendency siya na lumampas na dito sa root natin. So malalaman niyo naman yun kasi 'di ba alam naman, kasi may calculator naman kayo sa exam. So you can check if lumampas na siya dito sa true value ng ating root. Ano? Okay, so yan. Yung formula dito, yung sabi ko nga, 'di ba from the gagamit lang tayo ng mismong difference, itong ating backward finite divided difference. So ang ginawa lang dito, so syempre ang kinuha lang din is yung ah ito, ang kinuha lang na f prime of x. So sa halip na i-derivative natin. So 'di ba, pwede i-approximate natin siya sa formulang 'to. So saan galing 'tong formulang 'to? So galing 'to siyempre dito sa ating graph. Okay? So ang hinanap lang dito class ay yung distance nitong dalawang 'to. Itong distance na makikita niyo, itong distance ng ating x ay ng ating y. Tapos yung distance ng ating x sa baba. So, paano natin mahahanap yung distance ng ating y dito sa taas? So, mahahanap natin siya by subtracting this point. So, from 0 up to f of x sub I, ang value niya is f of x sub I. So, para makuha natin itong na to, distance ng dalawa, you need to subtract this one from the f of x sub I. So para makuha to. And same goes dito sa baba. So you'll need to subtract the value of x sub I pamula dito sa x sub I minus 1. So para makuha yung ating distance. Okay? So kung makikita nyo, kaya lang naging ganito yung kanyang formula. So pinag-ano lang yan, pinagbaliktad lang. Kasi 'di ba ito is f of x sub I minus nung ating f prime of x sub I. So ito yung naging formula ng ating kumbaga approximated root ng ating or approximated first derivative.
No, so ang gagawin niyo lang dito, since meron na tayong value nito, isa-substitute niyo lang siya dito sa formula ng Newton-Raphson method. Ano? So, ang mangyayari diyan, maaalis na yung ating first derivative. Ano? So, mapapalitan na nitong function na 'to. Ano? So, yan. So, hindi na pinakita yung simplification, yan, process. So, pero ito na yung magiging final formula ng ating second method. Ano? So, we have this one, x sub I. So, anong kailangan yung hanapin? 'Di ba magkakaroon kayo ng dalawang initial value, yung x sub I at saka yung x sub I minus 1. Ano, so 'pag may nakita kayo sa, problem na yung dalawang initial value na hindi bracketing method, so automatic second method yung gagamitin natin. Ano, sige, so let's try to solve the same problem. Ano, by using the second method. So as you can see class, we have here the, initial value. So 0 and 1. Ano, so sabi din dito sa problem, perform 3 iteration. Kaya makikita nyo, ang makita ko sa table na gagawin nyo is ito. So we have the -1 up to 3. So kasi nagkaroon tayo ng x sub -1. Ano? So yung dalawang initial value. So matras ng isa. Ano? So ano mga kailangan nating value? So we have x sub -1 which is yung ating 0. Tapos yung x sub 0 which is 1. No, tapos kunin niyo lang yung i-substitute niyo lang bawat isa. For itong 0, i-substitute niyo dito sa e to the negative x minus x. Tapos yung 1, i-substitute niyo dito sa e to the negative x minus x. Ano? And then makukuha niyo itong value ng kanyang f of x sub -1 at f of x sub 0. Now we have the all the value that we need to dito sa formula ng second method. So you can directly substitute the value. Ano? So, 'di ba ang formula ng ating second method, so we have x sub I. So, ang x sub I natin, yun yung ating kumbaga yung mas malaki sa dalawa. So, yung 1. So, 1 minus ano yung ating f of x sub I. Ang f of x sub I natin is itong f of x sub 0, which is negative 0.63212. Tapos, x sub I minus 1, multiply siya sa x sub I minus 1, minus x sub I. So, di ba yung ating x sub I minus 1 ay yung ating 0? Tapos, yung ating x sub I ay yung 1. So, kaya magiging ganito yan. Ano? Tapos, sa denominator, we have the f of x sub I minus 1 minus nung ating f of x sub I. So, ito yung ating makukuhang value. So, 1 minus nung ating f of x sub I, which is yung ating f of x sub 0. So, 1 minus nung negative 0.63. Okay, so may ma-obtain kayong value na 0.61270. Ano? So, ito yung ating value ng ating magiging initial root. Ano? After first iteration. So, paano process dito? Ano? So, since may nakuha kayong bagong value na 0.61270, ganito, magkakaroon kayo ng adjustment. So, itong 0, itong x sub -1 natin, maiipod siya. So, ang magiging bago nating x sub -1 ay itong 1 na and 0.61270. Ano? Yung ating magiging x sub I. Ano? So, maiipod lang siya. So, sa halip na 0 and 1, yung makikita nyo sa second iteration, ang ginamit na natin ay 1 at saka yung nakuha nating x sub I na 0.61270. So, same process class. So, substitute nyo lang ulit itong 1. So, meron na tayong value ng x sub 1. So, nakuha na natin siya, 0.63212. So, kung kailangan nyo lang i-substitute is itong nakuha yung value ng x sub I, yung bagong x sub I, dito sa formula na to, sa e to the negative x minus x. So, you will obtain this one. So, negative 0.07081. Ano? And then, by using this formula pa rin, so, continue pa rin yung process. So, may makukuha kayong bagong value ng x sub 2. So, nasa second iteration na tayo, kaya x sub 2 na yung
hinahanap. Ano, so gamit lang ha. So yung ating naging x sub negative 1 dito ay yung ating value ng nandito sa x sub 0. Ano, so naipod siya. So yan, makukuha kayo ng bagong value ng x sub 2. So magiging ano nyo sa third iteration is ang magiging x sub ano nyo, ang magiging x sub negative 1 nyo ay ito nang nasa x sub 1, which is yung itong 0.61270. Ano, tapos yung x sub 2, ito na yung magiging x sub I nyo. Or ito yung ating, yung magiging ano nyo. Yan, x sub I. Ano, so, yan, substitute nyo lang ulit. So, okay, since ang kailangan nyo lang kunin is yung mga bagong value, so kailangan nyo lang siya i-substitute dun sa original equation, and then same process. So, you will obtain this one. Ano, 0.56717. So, anong sabi sa problem? So, perform 3 iteration and also compute for the approximate error. Kaya mapapansin nyo, kasama sa sagot itong 0.59. Ano? Ayan. So, ito yung ating pinaka ano. So, no need to get the f of x sub I kasi hindi naman natin kukunin yung third iteration. So, paano kunin tong 0.59 niya? Baka tanong nyo rin. So, kukunin nyo lang yung difference. Di ba ito yung ating new value? Tapos ito yung ating old value. So you simply get the approximate error. So new value 717 minus tong ating old value 384 all over sa new value. Ano? So times 100%. So we have 0.587 or 0.59. Ano, same process. Dito para makuha tong 8.67, so ipag-subtract nyo lang din tong dalawa. Itong sa first iteration at saka second iteration. Ano, kaya kung mapapansin nyo, blanco yung nandito sa x sub negative 1. Because we have no value sa taas niyan. Ano, kaya you leave it blank. Okay? Ayan. So, nakakasunod pa ba, class? Or medyo mabilis? Kakasunod naman. Okay. Sige. Ayan. So, ayan. So, ito, siguro yan, medyo familiar kayo dito sa second method. No? So, ito yung ating first three method. Ano? So, we have yung una, fixed point iteration. We have the second, the Newton-Raphson method and the second method. Ano? So, let's try to, discuss the fourth, method, which is, but before we, proceed, so ito yung comparison between the different methods. Ito yung mga common method kasing ginagamit. Ano, so baka ito yung naituro sa inyo ni dati. Itong apat na to. So we have the bisection method, the false position, the second. So as you can see, class, ano ba yung ini-indicate nung graph na to? So 'di ba, yung nasa x-axis, ang kanyang nakalagay diyan is yung ating iterations. Tapos yung nasa y-axis is yung ating true percent error. So as you can see, sa stiff nung graph, so ibig sabihin sa pagkonti nung kanyang iteration. So as you can see dito sa bisection method, so you'll need to perform 20 iteration para makuha yung ating approximate error or true percent error na 10 to the negative 4. So unlike dito sa so much better gamitin yung dalawa, yung false position sa dalawa. Tapos, makikita nyo, pinaka-efficient yung Newton-Raphson method. So, after few iteration, almost ilang iteration, so napakataas na agad ng kanyang, ng ating pinaka ah, sagot niya or yung pinaka true value niya. Napakalapit na agad niya sa true value. Ayan, kaya kung mapapansin nyo, syempre, pumapangalawa dyan yung second method. Kasi bakit siya may konting gantong gap sa Newton-Raphson? Kasi 'di ba sa second method, ito yung para sa mga ayaw mag-derivative. So, 'di ba sa Newton-Raphson method, nag-a-approximate na tayo nung mismong sagot gamit yung formula na yon. Eh sa second method, ina-approximate pa natin yung
formula na gagamitin sa pag-a-approximate ng sagot. Kaya ang nangyayari diyan is nagkakaroon talaga tayo ng gap. So much better gamitin, so we can conclude din na much better gamitin yung open methods to false position at saka sa bisection doon sa mga bracketing method. Kaya 'di ba kanina may definition tayo or yung difference ng dalawa, so there is a difference talaga in time o sa pagso-solve ng dalawa. So lesser yung iteration dito sa open method. Ayan. Okay, so let's discuss the fourth one. So bakit naman siya tinawag na modified second method? So dito since so halos parehas lang siya ng formula sa second method. Ang kaibahan nga lang dito sa modified second method, we only use isang a single initial value. Unlike dun sa second method, we have uh two initial value. So ano yung papalit dun sa parang nawalang initial value? So magkakaroon tayo dito ng tinatawag na fractional perturbation na sinasabi. So ito yung symbol na yan, itong ganitong symbol. So anong ini-indicate nung ating small perturbation fraction na yan? So ito naman class, binibigay naman siya sa problem. So yan, ang gagawin nyo lang, so from the formula of Newton-Raphson method, so isa-substitute nyo lang ulit itong ating value or itong ating formula na define or na create dito sa f prime of x sub I. Ang kaibahan nga lang niya kung mapapansin nyo, so sa halip na magkaroon tayo ng ng x sub negative ay x sub negative 1, so pinilitan natin siya lahat ng yung ating small perturbation fraction times ng ating x sub I. So yan. So in-input lang dito sa sa ating f prime of x sub I. So ito yung naging pinaka-final formula niya. So sabi ko nga, yung mga naka-box ng red, yung mga mahalaga na kailangan yung sauluhin. So kasama to. So this is the formula for the modified second method. Sige, so proceed na agad tayo sa sa same problem. So for this one, so use as modified second method para ma-estimate yung root ng ating given function. And may binigay na value ng ating perturbation fraction na 0.01. Yan. And sa yan, mapapansin nyo, isa na lang yung kanyang starting value. So use start with x sub 0 ay equal to 1. And also, compute for the approximate error. So the same lang siya sa second method. So we need to perform 3 iterations. Yan. So for the solution ng ating ano ba yung mga kailangan yung gawin? Hanapin. So kailangan yung hanapin class. Yan, nasa mo yung ating formula. So, kailangan yung hanapin yung value ng f of x sub I. So kailangan yung i-substitute nyo lang yung 1 dun sa function. So kaya siya naging negative 0.63212. And mapapansin nyo, meron pa tayong function sa baba. F of x sub I. So, lagi lang kayong tumingin sa formula class para alam nyo yung hahanapin nyo na value. So, meron na tayong value ng f of x sub I. So, itong negative 0.63212. So, saan yan galing? So, di ba, from the formula, we have alpha e to the negative nung alpha e to the negative 1 minus 1. So, from the formula, if e to the negative x minus x, so we have 0.63212. So ito yung ating value ng ating f of x sub 0. So, saan naman nakuha yung 1.01? So, itong 1.01, so, yan, medyo lalakayin ko class para makita nyo. Yan, medyo malabo nga lang. So, galing lang siya, di ba? Ito yung formula niya. Kasi ito yung nakalagay sa formula pala. Kailangan mahanap natin yung x sub I or yung ating x sub 0 plus nung ating small perturbation fraction times x sub I. So, saan siya galing? So, x sub I, which is yung ating 1, yung initial value, plus nung ating
perturbation fraction na 0.01 times 1. Ano, so magiging 1.01 siya. So bakit natin siya hinahanap? Kasi 'di ba isa-substitute nga dito sa function. Ano, so yung 1.01, so substitute niyo lang siya dun sa ating function. So e to the negative ng answer minus ng ating answer, we have this one, 0.64578. So ito na yung ating ano. So ito lang ulit yung kailangan natin, itong apat na 'to. Ano, para ma-solve yung ating x sub I plus 1, which is itong gamit yung formula ng modified second method. So direct sub nyo lang lahat with the value of x sub I, which is yung ating 1. We have the value of the small perturbation fraction. Ito. So 0.01. So hindi na in-include dito yung sa x sub I kasi 1 lang naman yung value niya. Tapos may value tayo ng f of x sub I. So ito ay yung ating 0.63212. And then yan. So after nyo ma-substitute lahat ng value, we will obtain 0.53723, which is ito na yung ating uh, initial value after first iteration. So pagpunta sa second iteration, yung ating itong ating x sub I is magiging 0.537263 na. Ano? Tapos hanapin niyo lang ulit yung isa-substitute siya dito sa ating sa ating yan. So dito sa sa modified second method, so mas maraming beses kayo magsa-substitute dun sa function. Ano? So saan galing tong 0.542635? So 'di ba galing lang yan dito sa 0.537263 ah plus nung ating 0.537263 times 0.01. So magiging 0.5426. So para hindi na ganito yung gawin nyo, pwede nyo palang gamitin ito na lang. Pwede nyo i-multiply na lang sa 1.01. Ano, para mas mabilis. So you will get this one. 0.542635. Ano? And then you'll need to substitute this one dito sa ating equation. So alpha e raised to negative ng answer minus ng ating answer, we have 0.0385. So ito yan. 0.038579. And then direct sub lang ulit dito sa ating formula. You will obtain the second value or yung ating x sub 2. Ano, and then yun ay maging third iteration natin ulit. Ano, so may makukuha kayong bagong value, which is yung ating 0.567143. So for this problem, ang magiging final answer nyo is itong dalawa. Ano, so after 3 iteration, yung inyong pinaka-estimate ng root is 0.567143. And the approximate error is 0.02. Ano? So, yun na yung magiging final answer nyo, class. Ano? So, pagka, pwede rin kayo magdala ng mga highlighter sa exam, para i-highlight nyo na lang tong final answer nyo. Ano? Pero pwede nyo namang isulat din as yun na value na ibabox nyo siya dito sa, kumbaga, pwede kayong maglagay ng separate na sagot dito sa ilalim nito. Mag-isulat nyo lang. So, the final value of the estimate of root is this one and its error approximate is 0.02%. Ano? So, yun lang yun dito sa modified second method. So, kumbaga, na-introduce lang sa inyo yung formula ng ating ay yung nagkaroon lang tayo ng small perturbation fraction. So bakit tayo nagkaroon ng ganun para hindi na maging dalawa yung ating initial value. Ano? So ayun. Okay, so let's proceed sa multiple roots method. So this one, the multiple roots method, it correspond to a point where a function is tangent to the axis. 'Di ba, mapapansin niyo class, pag may mga problem tayo na given, for example, we have the polynomial x cubed minus 5x squared plus 7x minus 3. So, ang kailangan nyo gawin,
'Di ba, ito yung pinaka-factored form niya, itong dalawa. So, mapapansin niyo, dalawa yung kanyang root na 1. Ano, tapos as you can see dito sa last ano, we have triple root of 1. Ano, 'pag pinagsama-sama niyo 'yan, 'di ba siya ay polynomial to the ano, naka-raise sa ang degree niya ay 4. Ano, so paano natin mahahanap yung 1 na ano, gamit yung paano natin mahahanap na yun yung ating multiple root? Ano, so meron tayong tinatawag na multiple roots method or sometimes it is called yan. So ito, pag ginraph niyo yung multiple root, so 'di ba iba-iba naman yung graph niya. For example, kapag double root, so ito ay ano lang, ito ay itsura siya ng pinaka polynomial to the third degree. So x cube. For this one, we have the x to the fourth. This one is x to the fifth. Ano, mapapansin niyo lang by observation na ito yung ating ah, root ng ating ano. So, i-indicate niyo lang na siya ay double root, kung siya ba ay triple root or quadruple root. So, no need to graph naman. Ano, pero mapapansin niyo, nag-iiba lang yung itsura ng form niya. Ano, kapag nag-i-increase yung number of roots niya. Ano kasi siyempre nag-iiba yung ah, pinaka power nung ano exponent. Ano, 'yan. So sa multiple roots method class, so it is called also called as modified Newton-Raphson method. Ano, so mapapansin niyo, so medyo mahaba yung kanyang formula pero madali lang 'yan kasi ah, i- yun nga, minodify natin yung Newton-Raphson method. So galing lang siya dito sa ano formula ng Newton-Raphson method, which is this one. 'Di ba? Mapapansin niyo, yung other formula is dinerive lang from Newton-Raphson. Yung ating second method, tapos yung ating modified second is galing din sa Newton-Raphson. And syempre, itong modified Newton-Raphson, galing din siya doon. Anong kaibahan niya sa Newton-Raphson method? So, para madali niyong maalala, ang ating ang ating formula. So, tandaan niyo lang, so yung nasa numerator, f of x sub I, tapos times f prime of x sub I. So, ang nasa denominator niyan, ito pa rin, ang kaibahan nga lang, sa second derivative mo, i-multiply. Ano, so mapapansin nyo, halos parehas lang tong dalawang to. So, basta tandaan nyo, sa denominator is ano siya, naka-double derivative siya. Tapos, ang kailangan nyo ng tandaan is itong part na to, f prime of x sub I. So, naka-squared siya. Ano, so ito yung pinaka-final formula. So, yan na, mukhang mahirap lang yan, pero tama, isolve natin tong, 'di ba ginagamit to for multiple roots method. So, balikan lang natin tong problem na to, ano, or itong polynomial na to. So, this polynomial, as we all know, ang multiple roots niya or multiple root is yung 1. And mapapansin nyo, ito yung kanyang pinaka-factor form. Ano, so malalaman natin na ang root nitong polynomial na to is 3 and 1. Ano, so we'll try to solve this problem using the modified Newton-Raphson and then let's verify it kung ano yung makukuha nating sagot. Ano, so based dito sa problem, yan. Pero ba't sinabi pala dito sa problem, use both the standard and the modified Newton-Raphson method. So, kailangan i-solve natin siya gamit yung dalawang method. So, yung ating method kanina, yung mas maikli, yung Newton-Raphson at saka modified Newton-Raphson. So, ito yung function yung sinabi kong polynomial kanina. And dito sa modified Newton-Raphson method, so meron din tayong initial guess. So, ito yung ating x sub I. Okay, so may idea na kayo. So, nakikita nyo dito, kailangan yung hanapin yung first derivative ng function at saka yung ating second derivative ng ating x sub I, ng ating given na function. So, pag naman ganito yung mga binigay na function, di ba napakadali namang hanapin yung ating mga derivative dito. O simply, ito yung mga favorite ko dating pag ganito lang yung given. So, madaling kunin yung kanyang
derivative. Ano? So, for modified Newton-Raphson method, so you'll need to find the second derivative and the first derivative. Ano? So, perform 5 iteration for this method. Okay? So, may initial value tayo ng 5 and perform 5 iteration. Ayan. So, kinuha lang yung ating ano, 'di ba? Ang kailangan niyo lang ilista. Kunwari, may given tayong ganito. So, tatlo lang na line or tatlong equation. So, yung una, ito yung ating original equation. Sa pangalawa, yung ating first derivative equation. Ano, sa pangatlo, pwede nating gamitin yung second derivative na equation. Ano, and then, hahanapin nyo lang yung f of 5 kasi may initial value tayo na f of x of I. Di ba? Ito yung nakalagay dito sa problem. So, pwede natin siyang i-direct sub na. Ano? Yeah, so kinuha lang natin yung f of 5 dito sa original equation, sa first derivative ng equation, sa second derivative. So, na-obtain na natin tong tatlong value niyan. And then you simply substitute this one to the formula ng ating modified Newton-Raphson. Ano? So, x of I, this one is 5 minus nung ating f of 5. Ito yung f of 5 times nung f prime of 5. So, lahat to nakuha na natin, di ba? We have the f of 5, we have the f prime of 5, and we have f double prime of 5. So, you'll substitute lang to the formula. So, 5 minus nung 128 times 160 all over dun sa 160 squared minus 128 times 144. Ano? So, you'll obtain 2.14285, no? So, ito yung ating So, as you can see dito, class, so napakahaba nung ating second iteration. Kasi ang magiging value na natin is so tuturuan ko kayo ng pwede nyong gawin na method. So, papakita ko sa inyo para hindi na kayo ma-ensure nyo na less yung ating error sa calculation. So anong gagawin nyo? So, dito magagamit nyo talaga yung pag-i-store ng value. So, okay, let's start. So, for example, dito na tayo mag-start sa second iteration. So 'di ba kailangan natin ng 5 iteration? 5 minus 128 times 160 all over 160 squared minus 128. So yan ay ito. 2.14285. So wait lang, nakikita niyo po pala yung nasa calcu or medyo maliit? Kita naman po. Kita naman. Okay, sige. So pwedeng yan. Kasi baka hindi niyo masyadong Pero ganito yung gawin nyo. 'Di ba at first iteration, ito yung nakuha yung sagot. So you'll gawin yung first step, 'di ba makikita niyo naman, ang dami natin pwedeng paglagyan. So we have A, B, C, D, E, F, X, Y, M. Pili kayo diyan. But sa akin, mas madali kong maalala kung ilalagay niyo siya dito sa A. So may itong ating A, tandaan niyo lang. So ito yung ating magiging X sub I. Yung ating X sub I dito. So para pag sinubstitute nyo siya dito sa ating equation, so 'di ba ito yung ating bagong value ng ating x sub 1 or yung ating x sub I. So hindi na mahirap na yung sunod natin gagawin kung So kasi yung 2.14 yung isa-substitute natin dun sa mga na-derive natin na first derivative at saka second derivative. Para hindi kayo mahirapan. So yan, gagamitin natin yung value nung A. So for example, 'di ba una natin siyang isa-substitute dito sa first original function. So, para makuha yan, so alpha A raised to the fourth power, so minus 6A cube plus 12A squared minus 10x plus 3. Ay, 10A pala to. 10A. Sorry. So, may makukuha yung value dyan na ito, negative 1.27.
So gawin nyo, i-store nyo siya dito sa ating B. So tandaan nyo ha, so yung nasa A, yung ating x sub I, yung nasa B is yung f of x sub I. So substitute naman siya dito sa second derivative. So we have 4a cube minus nung ating 18x a squared, ano, ay plus, tama, minus nga, plus 24a minus 10. So we have negative 1.865. So, chine-check natin kasi naka-fractional form siya. So, kung tama. So, tama naman siya, no? So, we'll store this one to C. Ano? So, yan, marami pa tayong bakanting, dyan, pwedeng paglagyan. And lastly, for the second derivative, we have 12a squared minus 36a, plus 24. So, meron tayo dyang, yan, 1.959. So ito yung value ng ating second derivative gamit yung ating 2.14. So store nyo lang siya. So meron na tayo sa A, meron na sa B, may sa C, may pwede sa D. Ano? So yan yung ating value ng D. Ngayon, tapos na yung ating second iteration. Nakuha na natin lahat ng kailangan nating value. Ayan, kung makikita nyo, so napakadali na siya i-substitute gamit. 'Di ba ito yung ating formula? Ito yung ating formula ng ating Newton-Raphson. So, x sub I, so saan nyo na ulit nilagay ang x sub I? So, ang x sub I natin is yung ating alpha A. Kung naalala nyo, di ba? Nandito yung ating itong 2.14. So, A minus, so saan nyo nilagay yung ating f of x sub I? So, di ba nilagay ko yan sa B? Tapos yung ating f prime of x sub I, so yun yung ating C. So alpha C. Tapos yung nasa baba, f prime of x sub I is alpha B. So f prime of x sub I pala is yung first derivative is yung ating C. So don't forget, you will square this one. So minus, yung ating f of x sub I? So this one is B, or nilagay natin sa B. So multiplied by nung nasan yung ating f prime o f double prime of x sub I. So 'di ba nasa D. So alpha D. So ganyan lang kasimple yung ating magiging sa calculator And ang magiging sagot diyan is ito na. So 1.7441860. So ang gagawin niyo naman diyan ngayon, so you will store this one to the A. So ibig sabihin na-update na yung value ng ating x sub I. So ito na yung ulit yung A natin. So substitute na lang siya ulit dito sa ating tatlong given na function. You will obtain the then store nyo siya sa B, C, and D. Then ayun hanggang makuha nyo yung x sub 3. And yan. So bakit ko sinasabi itong sa store na to? Para hindi na kayo yan, di ba sabi ko nga dito, kunwari, itong nakuha nyo is x sub I, kahit ang ilagay nyo is 2.1429 na lang. But kailangan, ma-ensure nyo nga is hindi kayo nag-round off dito sa calculator. So ito yung gagawin nyo. Para hindi na kayo mag-input ng napakahaba sa calcu. So mabilis lang yung kanyang process and less yung error. Kasi imagine nyo kung manual yung tinatype yan, mahirap kasi may tendency na lalo pag medyo ang exam ay lang 2 hours. So may tendency na mag-time kayo, mag-cram kayo So kaya mas maganda gumamit kayo nung process na yung storing process natin. Okay? So yan. So continue lang yung process until ma-reach yung fifth iteration. So after fifth iteration, as you can see, so hindi ko na pinakita yung solution. Ang nakuhang value ng x sub I is almost 1 na. So although hindi siya equal to 1 exactly, so this value is very close to 1. So this one is so as you remember, 'di ba yung ating saan ba 'yun? Yung ating example dito, yung ating 1 yung ating multiple root. So na-determine natin siya.
Okay, so hindi pa natatapos do'n. So, paano natin makukuha yung x minus 3? Ano, so ano yung kailangan natin gawin? So, uh, we have to use the ano, so sabi din sa problem, use the standard Newton-Raphson method. So, same problem for this number 5, gamit lang yung Newton-Raphson method. So, sa Newton-Raphson method, 'di ba ito lang siya? Ito lang yung ating Newton-Raphson method. Ano, ngayon ang kailangan nilang hanapin is up to first derivative lang kasi f prime of x sub I lang. So, hindi na ito. So, napakadali ng formula. X sub I tapos minus f of x sub I all over f prime of x sub I. So, kailangan yung hanapin is yung ating first derivative lang. So, nahanap na naman natin siya kanina. So, no need to ano. So, we have this one. So, substitute nyo lang yung f of 5 tsaka yung f prime of 5. So, you will obtain 128 tsaka 160. So, 5 minus f prime of f of 5 all over f prime of 5, we have this one. Ano? So, 5 minus 128 over 160. So, we have 4.2 as the initial value. Ano? So, yun yung ating ah, gamit yung Newton-Raphson method. And then, for process number 2, yan, second iteration, so direct sub lang ulit. Yung 4.2, i-substitute nyo siya dito sa first, dun sa original function at saka sa kanyang first derivative. And then, you will obtain this one, 3.63. And hanggang marating niya na, yun. So, ito, skip na ulit tayo to the fifth iteration. So, as you can see, so may makukuha kayo ditong sagot na 3.006, which is exact or which is almost equal to the value of 3. Ano? So by using the standard Newton-Raphson method, na-obtain nyo yung single root niya. Ano? Pero nung ginamit natin yung multiple root method, so na-obtain natin yung multiple roots niya. So you don't uh, uh, so by pwede nating kumbaga itong modified Newton-Raphson method. So yun, parang pinakita lang na pero hindi niyo naman kailangan laging gawin yung iso-solve niyo din yung Newton gamit yung standard. So kasi sinabi lang din naman siya sa problem, kaya sinolve natin siya gamit yung standard na Newton-Raphson method. Pero yun lang yung process niya. Okay, so ayun, anong oras na ba? Ayun, so yun lang naman class, yung ating ah so this ano, yan. So this sums up the uh, topic about sa roots of an equation about sa dito sa numerical method. Ayan. So may question ba kayo, class? Wala naman po, sir. Ayan, wala. Si Orlando, wala. So yung iba, nag-guess nyo ba or Wala rin po. si Nika wala? Wala din po, Sir, sir. lahat po ito ay open method po. Yan. Lahat siya ay open method. Sir, kapag po ba kami magsasagot, table lang po or may solution pa? Kailangan din ng solution, syempre. Napapakita nyo kung saan nyo kinuha yung So pwede nyo namang ilagay. Kunwari, for example, for this one, di ba ito medyo mahaba tong solution dito. So pwede nyo ilagay nyo siya as kung ano yung nilagay nyo sa calcu. Kung siya ba yung naka-A. Kunwari, for this one, we have A minus ganun. Yung parang in-input nyo lang sa calcu. But make sure, nalagay nyo na lang ng symbol. For example, itong 2.14, ilagay nyo na in-store nyo sa A. Para paglagay nyo dito sa sa mismong formula na to is kahit yung mga letter lang ilagay nyo, so alam ko na yun yung ginamit nyo. Pero kailangan included yung solution sa problem. Okay. Yan, ano pang may question pa ba? So yan, so next week, so we'll try to solve the so wait lang. So we'll try to do the
But ano pala, sige, so we'll try to have an assessment ulit about dito sa ating tawag dito, open methods, ano? So para ma-check ko kung nagets niyo yung process. Okay. Para yun nga pala, yun, in-update lang ako ni Ma'am Joanne. Ano kung kilala niyo si Ma'am Joanne. So, di ba yung room natin is FDC? So, may possibility na baka hindi na dun yung room natin. Kasi nga, possible ay malipat sa fourth floor ng Siafa building, ano. Pero hindi pa naman, up until now, is hindi pa naman nababago sa portal ko. Ano, hindi, ano, habang hindi pa nababago, so, if ever next week, yung pa rin yung schedule natin, di ano, doon pa rin tayo. Ano, so same lang ulit ha, yung ano, pakihanap na lang ulit nung susi. Ano, doon sa caretaker doon, ano. Okay? Yan. So after ng topic na to, bali isang topic na lang yung i-discuss natin. And then, after nun, makapagtry na tayo gumamit ng different application ng ating ano. So gamit yung Excel or MATLAB. So we'll try to solve this itong mga problems na to. Ano? Pero yung coverage ng exam is until hanggang dun lang sa ano sa i-discuss ko na next topic. Kasi yung ginagawa natin dito is nagso-solve tayo ng non-linear equation. So ang sunod natin gagawin, so magso-solve tayo ng linear equation. Ano? So expect nyo next week so magkakaroon tayo ng discussion about sa mga matrices or yung review lang. So more on Gauss Jordan and Gauss Seidel, ano, so mga Gaussian elimination. Ayun. So basta hanggang doon lang yung topic natin for ano, midterm exam. Okay. Ayun, so yun lang class. May tanong pa ba? Yan, ano yun, Arlan? Sir, tanong ko lang po. Kailangan ka po ay highlighter po talaga ang dala. Hindi naman. So sinabi ko lang para mas maganda lang. Pero if ever na wala, di okay lang din. Kahit po box na lang po dun sa solution, okay lang po yun. Pwede naman din. Okay po. Pero if yun, kung may dala kayong ganun, hindi nyo na kailangan bumili. Hindi ko naman nire-require, ano. So, pwedeng i-box nyo na lang. Ayun. So, wait lang. Check ko yung sige, baka hindi na rin kasi. May bibigay sana akong assessment ngayon na baka lang hindi na umabot na. Sige, sa ano na lang, next week na lang. Ano? So, anong klase yung sunod class? Or wala na? May klase pa ba kayo? ASEAN po. ASEAN. Okay, sige. Pero online din. Opo, sir. Okay. Sinong prof niyo dyan sa ano? ASEAN Lit yan, ano? Sinong prof niyo dyan? Opo. Sinong ano nyo? Instructor niyo? Anong... Sir Suarez po, sir. Si ano? Sir ano? Suarez po. Sir Suarez. Hindi familiar. Ano? So, nung college kami, wala kaming ganyang subject, ano? Sige. Siya, kung wala ng question, so, pakiantay na lang, no? So, ipopost ko yung ating lecture for today sa classroom. And, yung mga hindi nakasunod, so, pwede nyong balikan yung presentation. Kasi, very, ano naman yun, detailed naman kung ano yung ginawa nating steps. Ano? So, yung review that part. Okay? Siya. So, yun lang, class for today. And that's all. So, pwede na tayong, yan, mag-early lunch na, ano. So, sige. So, pwede na kayong mag-leave ng mid-class. Okay, thank you, everyone. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Po, sir. Thank you po.